What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Richard De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2246 hanggang 2250. Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron upang makita kung gaano kahalaga ni Huang Xiaoyong ang apelyido na ito. Tila may espesyal na bagay si Bai Ling sa simula. Bagamat sinasagot ni Bai Ling Warner ang tanong ni Huang Xiaoyong, ang tinitingnan niya ay Aaron. Si Warner ay ipinanganak na Bai Ling, ngunit hindi niya sinabi kahit kanino ang kanyang tunay na pangalan. Sabi ni Bai Ling Warner. Malinaw na nagpakita si Huang Xiaoyong ng bakas ng pagkabigla na hindi mate atago. Hindi siya tinanong ni Han Sanchen kung bakit siya nagulat, ngunit tinanong niya si Bai Ling Warner, dahil hindi mo sinabi sa iba, bakit mo sinasabi sa akin? Sa tingin kasi ni Warner ay mabuting tao ka. Sabi ni Bai Ling Warner. Walang choice si Aaron kundi ngumiti. Siya ay isang mabuting tao. Iyan ay hindi masyadong maganda. Sa lupa, mayroon itong iba pang kahulugan. Huang Xiaoyong, humanap ka ng inn para makapagpahinga. Sinabi ni Aaron kay Huang Xiaoyong. Tumanggo si Huang Xiaoyong at hiniling sa boatman na direktang aidaong ang bangka. Sabay-sabay na pumunta sa pampang ang tatlong lalaki. Sa oras na ito, bilang karagdagan kay Xiaoleng at sa kanyang anak, mayroong isang makapangyarihang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa tabi nila. Siya ang kasalukuyang pinuno ng lungsod ng Xiaoling at si Xiao Dao, ang nakababatang kapatid ni Xiao Zhan. Itay, pangalawang tito, ito na ba ang katapusan ng usapin? Para kay Xiaoleng, na hindi kailanman nakaranas ng anumang pag-urong, ang pagluhod kay Huang Xiaoyong ay isang malaking kahihiyan sa kanyang buhay. Hindi niya matatanggap ang katotohanan ito bilang isang foregone conclusion. Sa kanyang puso, tanging paghihiganti lamang ang makakabawas sa kanyang puot. Walang magawa si Xiao Dao kay Xiaoleng. Anuman ang pagkakamali ni Xiaoleng, tutulungan siya ng kanyang nakatatandang tiyuhin. Pagkatapos ng lahat, siya ang Panginoon ng lungsod ng Xiaoling. Siya ay may kakayahang itago ang karamihan sa mga bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kaganapan. Kabilang dito ang 7-star Beastmaster ng Huangting, at hindi na kailangang imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaoyong. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ni Huangting ay nakapunta sa lungsod ng Longyan kamakailan, at ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaoyong ay nakumpirma mula sa puntong ito. Maaaring takpan ng pamilya Xiao ang langit gamit ang isang kamay lamang sa Shaolin City, ngunit hindi tungkol sa Imperial Court na maaaring gumawa ng gulo ang pamilya Xiao. Xiao Dao, sa tingin mo paano ito dapat gawin? Tanong ni Xiao Zhan kay Xiao Dao. Upang maiwasan ni Huang Xiaoyong na gumawa ng gulo para sa pamilya Xiao sa anumang dahilan, kailangan niyang pumunta sa pintuan upang humingi ng tawad. Sabi ni Xiao Dao. Ano ang mukhang galit ni Xiaoleng? Nakaluhod na siya kay Huang Xiaoyong noon, at nasa publiko pa rin siya. Hindi ito sapat. Gusto mo bang humingi ng tawad kay Huang Xiaoyong? Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap kay Xiaoleng. Isinuko na niya ang kanyang sarili. Minsang dignidad. Paano itatanghal ang ganitong bagay sa pangalawang pagkakataon? Ikalawang tiyuhin, baliw ka ba at gusto kong humingi ng tawad sa kanya? Hindi mo ba alam na lumuhad ako para sa kanya? Sabi ni Xiaoleng na nagngangalit ang mga ngipin. Xiaoleng, alam kong hindi ka kumbinsido, ngunit kailangan mong malaman ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaoyong. Hindi lang siya miyembro ng Imperial Court. Siya ay may pagkakakilanlan ng 7-star Beastmaster. Kahit na pumunta siya sa Imperial Court, mayroon din siyang posisyon.
Ang ganoong tao ay hindi isang bagay na maaaring pukawin ng aking pamilya Xiao. Sinabi ni Xiao Dao na hindi siya isang Panginoon na madaling yumuko. Kahit na sumiklab ang mga salungatan sa ibang mga lungsod, napakalakas ni Xiao Dao. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang iyuko ang kanyang ulo. Ang korte ng imperial ay kataas-taasang, at walang lungsod ang maaaring makayanan ang katayuan ng hukuman ng imp. Hukuman ng imperial. Xiao Leng, sa tingin mo ba ay maaaring laban sa kanya ang pamilya Xiao? Tanong ni Xiao Zhan. Ang mga mata ni Xiao Leng ay puno ng intensyon ng pagpatay at sinabing, patayin siya. Ang hukuman ba ng imperial ay talagang nangangahas na sirain ang aking pamilyang Xiao? Kung ang aking pamilyang Xiao ay wala na, sino pa ang maaaring mag-utos sa lungsod ng Shaoling? Ang Shaoling City ay nagbibigay pugay sa Imperial Court tuwing taon. Naglakas loob ba ang korte ng imperial na huwag pansinin ang aking pamilyang Xiao? Panipi. Pop. Sa sandaling bumaba ang boses ni Xiao Leng, sinampal siya ni Xiao Zhan sa mukha. Ang dahilan kung bakit nagtatanong si Xiao Zhan ng ganoon ay upang makita kung gaano kamangmang si Xiao Leng. Gusto pa niyang maghiganti kapag nalaman niyang si Huang Xiaoyong ay mula sa Imperial Court. Si Xiao Zhan ay labis na nadismaya sa mga salita ni Xiao Leng. Ang layaw na anak na ito mula pagkabata hanggang sa pagtanda ay hindi alam ang kahijitan ng langit at lupa. Naisip pa niya na ang Imperial Court ay hindi nang ahas na baliwalain ang pamilya Xiao. Xiao Leng, hindi ko inaasahan na ganoon ka pala kayabang. Malamig na sabi ni Xiao Zhan. Naramdaman ni Xiao Leng ang nagbabagang sakit sa kanyang mukha. Siya ay isang kayamanan ng pamilya Xiao mula pagkabata hanggang sa pagtanda, at hindi pa siya natalo. Pare, ang pundasyon ng aking pamilya sa loob ng maraming taon ay hindi katumbas ng takot ng emperador. Hindi kumbinsido ang sinabi ni Xiao Leng. Tinapik ni Xiao Dao ang balikat ni Xiao Leng at sinabing, anumang pamilya, hanggat nasa Imperial Court, ay hindi kwalipikadong lumaban sa Imperial Court. Hanggat handa ang Imperial Court, maaari niyang suportahan ang isang mas makapangyarihan, pamilya kaysa sa pamilyang Xiao na mamuno sa lungsod ng Shaoling anumang oras. Para sa korte ng imperial, ang pamilya Xiao ay parang isang nunal na langgam. Napakalakas ng pamilya ng piyansa noong mga panahong iyon, ngunit ang buong pamilya ay nawasak sa huli. Ito ay sapat na upang patunayan na ang kamahalan ng korte ng imperial ay hindi maaaring mapuko. Ang aking munting pamilyang Xiao ay wala. Sabi ni Xiao Zhan na may nakakalokong ngiti. Pagdating sa Beilang family, bakas ng gulat ang mukha ni Xiao Dao, habang hindi maipaliwanag ang mukha ni Xiao Lengliang. Malinaw na alam ni Xiao Dao kung ano ang nakataya, ngunit walang alam si Xiao Leng tungkol dito. Napakakapangyarihan ng Beilang family. Bakit hindi ko narinig? Tanong ni Xiao Leng. Nangyari ito noong tayo ay bata pa. Ang pamilya ng piyansa ay kilala bilang unang pamilya sa ilalim ng korte ng imperial. Napakaraming lungsod sa ilalim nito. Inakala pa nga ng marami na ang pamilya ng piyansa ay maaaring pabagsakin ang pamumuno ng korte ng imperial at magtayo ng bagong dinastiya. Ngunit kalaunan, ang dugo ng pamilyang nagpiyansa ay dumaloy sa isang ilog sa magdamag. Ito ay isang babala mula sa korte ng imperial sa mundo. Sinasabi nito sa lahat, walang sino man ang makakalaban sa hukuman. Ang mga mata ni Xiao Zhan ay kumikinang sa takot. Hindi niya maisip kung ano ang kahihinatnan kapag nagalit ang pamilya Xiao sa Imperial Court. Kahit ang pamilyang nagpiyansa ay hindi makalaban sa Imperial Court. Hindi ba katawa-tawa ang pamilya Xiao? Hindi pa nararanasan ni Xiao Leng ang taong iyon, kaya hindi niya maintindihan ang takot ng insider na dulot ng insidenteng ito. Gayunpaman, nais niyang maunawaan ang isang bagay. Hindi kailanman magiging tama sina Xiao Zhan at Xiao Dao sa Imperial Court, at mamamatay lamang sila kung tama sila sa Imperial Court. Si Xiao Leng ay nangingibabaw, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala siyang katalinuhan. Alam na alam niya sa ilalim ng kung anong mga pangunahing kondisyon ang maaari niyang ipagpatuloy ang pamumuhay ng isang young master, ama, pangalawang tiyuhin, kung hihilingin mo sa akin na humingi ng tawad kay Huang Xiaoyong, gagawin ko ang iyong sinabi. Sabi ni Xiao Leng, alam kong ayaw mo, pero sa bagay na ito, wala kang magagawa kundi lunukan ang iyong galit. Maliban kung isang araw, kwalipikado ka ring pumasok sa Imperial Court at hamanin si Huang Xiaoyong. Pagkatapos, oras na para maghiganti ka, sabi ni Xiao Zhan. Malakas na tumanggo si Xiao Leng at sinabing, Ama, maghihiganti ako para sa sarili ko.
Ang pagpasok sa Imperial Court ay ang habang buhay kong hangarin. Hindi mo naman ako banibiro, di ba? Napakalakas ng pamilya ng piyansa noon. Hindi makapaniwalang sinabi ni Aaron matapos marinig ang sinabi sa kanya ni Huang Xiaoyong tungkol sa piyansang pamilya. Master, paano ako magbibiro sa iyo? Bagamat ang bagay na ito ay nakalimutan na ng maraming tao, naaalala ko ito ng malinaw. Kaya naman madalas akong sinasabihan ng aking ama na maging low profile. Sinabi ni Huang Xiaoyong na ang kwentong ito ay sinabi sa kanya ni Huang Houyi noong bata pa siya. Mula noon, madalas na ginagamit ni Huang Houyi ang kwentong ito bilang modelo upang bigyan siya ng babala na huwag maging masyadong talamak. Kung hindi, mamamatay siya. Dahil sinabi mo na nawasak ang pamilya ng piyansa, bakit may piyansa si Warner? Baka hindi naman siya miyembro ng pamilya ng piyansa. Aaron ang nahulaan. Hindi ko alam ang tungkol dyan, ngunit sinabi lang ng Imperial Court sa mundo ang tungkol sa pagpatay sa Bailong family, at ang Imperial Court ay gumawa ng maraming hakbang, ngunit hindi imposible para sa isang malaking pamilya na magkaroon ng isda sa angnet. Sinabi ni Huang Xiaoyong na sa katunayan, ang hitsura ng mga ulila ng pamilya Bailong ay hindi nagulat kay Huang Xiaoyong, at maging siya ay hindi nag-alinlangan tungkol sa pagpiyansa sa pagkakakilanlan ni Warner. Gaya nga ng sabi niya, napakalaki ng Bailong family, gusto man itong patayin ng Imperial Court, mahirap din. Hanggat may nakatakas sa pagtatago, kahit ang Imperial Court ay hindi madaling malaman. Kung talagang miyembro siya ng Bailong family at willing to tell me her true identity, mataas ang tiwala niya sa akin. Sinabi ni Han Sanchen na ang salitang, pagpiyansa, ay naging bawal sa korte ng imperial nang lipulin niya ang angkan. Kinailangan niyang harapin ang malalaking panganib ng ilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan. Kapag iniulat ito ni Han Sanchen sa Imperial Court, wala na siyang paraan para mabuhay. Shifu, I'm also very strange. How can she believe you so much? I simply think you are a good person. I think this reason is too far-fetched, sabi ni Huang Xiaoyong. Mukhang kailangan ko siyang tanungin. Tumayo si Aaron at lumabas ng kwarto ni Huang Xiaoyong. Si Bailong Warner ay nakatira sa tabi. Pagkatapos kumatok sa pinto, mabilis na binuksan ni Warner ang pinto. Tiningnan ni Han Sanchen si Bailing Warner. Matapos malaman ang background ng pagkakakilanlan ni Bailing Warner, hindi na niya itinuring na ordinaryong tao ang maselang babaeng ito. Maging si Han Sanchen ay iniisip na mayroon siyang layunin sa pagsasabi ng kanyang tunay na pagkatao. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Bailing? Matapos isara ang pinto, tinanong ni Aaron si Bailing Warner. With a faint smile, Bailong Warner said, dapat alam mo na ang identity ko. Oo. Galing ako sa Bailong family. Dahil miyembro ka ng pamilya ng piyansa, hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang ilantad ang iyong pagkatao? Sa tingin mo lang ay mabuting tao ako, kaya hindi ako naniniwala sa dahilan na ito kapag sinabi mo sa akin ang tungkol dito. Sabi ni Aaron, gusto kong matuto mula sa iyo. Sabi ni Bailing Warner. Pagsamba ng guro, si Aaron ay nakatingin kay Bailing Warner ng may pagtataka. Bagamat wala siyang oras para isipin ang layunin ni Bailing Warner, ang ideya niyang matuto mula sa iba ay higit pa sa inaasahan ni Aaron. Siya si Huang Xiaoyong. Alam ko ang kanyang negosyo. Sinira niya ang dalawang magkasunod na kaharian at pinasuko ang 7-star na may pakpak na tigre sa lakas ng 4 na kaharian ng Lampara. Talagang hindi ito ang kaya niyang gawin ng mag-isa. Dahil tinawag kanyang Shifu, kung gayon ang lahat ng ito ay iyong kredito. Sabi ni Bailing Warner. Huminga ng malalim si Aaron. Hindi talaga simple ang babaeng ito. Bago siya nasa ilog ng Yanjihe, ipinakita niya ang tindig ng mahina ng matalim at malinaw. Dahil dito, maawa si Aaron sa kanya, ngunit sa katunayan, malinaw na hindi ito ang kaso. Hindi si Bailing Warner ang maislan sa imahinasyon ng Aaron. Gusto mong maging apprentice para sa iyong katapatan. Bakit? Sa tingin mo, makakapaghiganti ka sa pamamagitan ng pagpapalakas. Noong nasa rurok na ng pamilya ng piyansa, hindi sila kalaban ng Imperial Court. Paano mo ito magagawa ng mag-isa? Tanong ni Aaron. Sa sarili kong lakas, talagang imposible para sa akin na magtagumpay sa paghihiganti. Gusto kong maging malakas, ngunit gusto ko lang sumali sa Imperial Court. Gusto kong humarap sa loob ng Imperial Court. Sa ganitong paraan lang ako magkakaroon ng pagkakataong talunin ng Imperial Court. Sabi ni Bailing Warner.
Ito ay isang maparaan at maparaan na babae. Mula sa kanyang determinadong ekspresyon, makikita ni Aaron na kapag may kakayahan na ang babaeng ito, tiyak na isang kaayla hilakbot na tungkulin siya. Kung hindi mo ako nakilala, ikaw ang magiging Xiaoling ngayong gabi. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Aaron. Maghintay ka muna, hanggat kaya kong makaganti, kaya kong tiisin kahit ano, kahit physical abuse. Sabi ni Bailing Warner. Huminga ng malalim si Aaron. Iyan ba ang masasabi ng isang 16 anyos na babae? Sa lupa, isang 16 na taong gulang na batang babae ay malamang na nalubog pa rin sa kanyang unang pag-ibig. Nasa edad pa rin siya ng kamangmangan. Gayunpaman, nang mamangha siya, tila nakalimutan niya ang sarili. Nang ang courtyard ni Han ay kasama sa layout, ang Aaron ay mas bata kay Bailing Warner. Ang dalawang taong ito ay halos magkapareho sa isa't isa sa ilang lawak. Kaya nilang tiisin ang hindi kaya ng mga ordinaryong tao para sa sarili nilang layunin. Kung hindi kita tatanggapin bilang apprentice, anong gagawin mo? Patuloy na nagtanong si Aaron. I can be your woman. Marami na akong nakitang lalaki na takot sa asawa nila. Kapag natatakot ka sa akin, natural mo akong tuturuan. Sabi ni Bailing Warner. Hindi napigilan ni Han Sanchen ang mapangiti. Dati, akala niya ay may malalim na puso si Bailing Warner. Mukhang hindi dapat ang edad niya. Ngunit nang sabihin niya ito, hindi niya maitago ang kanyang pagiging inosente sa edad na ito. Anong tinatawa-tawa mo? Hindi maintindihan ni Bailing Warner ang pagtingin sa Aaron. Hindi niya akalaing may mali siyang sasabihin. Walang magawa si Aaron na ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, mayroon kang magandang ideya, ngunit sayang na mayroon na ako, isang asawa. So, nagdududang tanong ni Bailing Warner, may asawa ako, hindi mo ba naiintindihan? Sabi ni Aaron, ano ang gusto kong maunawaan? Ang nalilitong ekspresyon ni Bailing Warner ay partikular na cute, at ang kanyang kagwapuhan ay mas nakakaakit sa kanya. Halos nakalimutan ni Aaron na hindi ito ang lupa. Napaka-normal para sa isang lalaki na magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae sa mundo ng Xuanyuan. Kaya't sinabi niya kay Bailing Warner ang kanyang posisyon sa monogamy of the earth, na hindi talaga magagawa, ibig kong sabihin, hindi kita magiging asawa. Sabi ni Aaron, hindi ako maganda. Medyo nawala ng malay na sabi ni Bailing Warner, hindi lang ako interesado sa sinumang babae maliban sa aking asawa. Sabi ni Aaron, natatakot ka ba sa asawa mo? Sa tingin ko totoo ito. Biglang nagpakita si Bailing Warner ng mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!